Sa patuloy na pagsisikap ng Pilipinas upang mapalakas ang depensa ng bansa, abay tila hindi na maawat ang Armed Forces of the Philippines sa pagbili ng mga bagong assets dahil hindi lang F-16, helicopter at mga patrol boat ang bibilhin dahil dadagdagan pa umano nito ang mga FA-50 fighter jets ng Philippine Air Force. Alamin na buong detalye mamaya. At sa ibang balita, sinabi ng Chinese PLA Navy na sinubaybayan at pinalayas umano nito ang isang barko ng Philippine Navy na iligal umanong pumasok sa Scarborough Shoal at seryosong lumalabag sa soberanya at mga batas ng China. Hinimok naman ni Chinese President Xi Jinping ang mga kalapit na bansa sa Asia upang magsama-sama at labanan umano ang mga pananakot ng Amerika. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Sa patuloy na pagsisikap upang mapalakas ang puwersa militar ng Pilipinas, abay tila hindi na maawat ang Armed Forces of the Philippines sa pagbili ng mga bagong assets dahil matapos ay anunsyo ang pagbili ng 20 F-16 fighter jets, 10 helicopter at 40 patrol boat, abay inanunsyo na naman ang Armed Forces of the Philippines na bibili pa ito ng karagdagang 12 FA-50 fighter jets mula sa South Korea. Sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner ang pahayag matapos ang isang media inquiry tungkol sa pagkuha ng mga multi-role fighter. Ani Browner, ang pagdagdag nila ng mga FA-50 fighter jets ay posible na dahil nasa pipeline na umano ito. Ang Philippine Air Force ay kasalukuyang mayroon na lamang 11 South Korean-made FA-50 fighter jets sa inventaryo dahil bumagsak sa Bukidnon kamakailan lamang ang isa nito. Ang natitirang 11 FA-50 fighter jets na ito ay nagsisilbing defense at light strike roles ng Armed Forces of the Philippines ngayon. Ang daming gustong bilhin ng Pilipinas kaya't abangan pa natin ang mga susunod pang anunsyo dahil baka hindi lang barko, fighter jets at helicopter kundi baka mga submarine at destroyer na ang maisipang bilhin ng Armed Forces of the Philippines mga kabayan. Samantala, sinabi naman ng isang opisyal ng US military kahapon na mananatili umano sa bansa pagkatapos ng balikatan ang mga dala nitong kagamitang pangdigma tulad ng Nemesis na kayang abutin ang mga isla at barko ng China sa West Philippine Sea at ang Avengers na isang surface-to-air missile system na isang short-range air defense protection for ground units against cross missiles. Things like the Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System. Things like the Marine Air Defense Integrated System, MADIS, and the Army's medium-range capability, the Typhoon missile. All here to bring together our capabilities to demonstrate and reassure the region that while we remain committed to peace. Kaya't malamang na maglulumpasay na naman sa galit ang China dahil iiwan na naman ng mga kanu ang mga armas nito sa bansa kung saan tinuruan ng mga sundalong Pilipino sa paggamit ng mga makabagong sistemang ito. Our operations span complex joint endeavors including missile defense, counter-landing live fires, and maritime strike capabilities. President Marcos Jr. has always recognized the historic and personal ties of the Philippines and the United States. Under his leadership, the government and our private sector partners are advancing our alliance in accordance with our shared security, economic, and social-cultural objectives. Samantala, nanawagan naman noong Miyerkules si Chinese President Xi Jinping sa mga bansang Asyano na magkaisa sa paglaban sa geopolitical confrontation, unilateralism at proteksyonismo habang nilalayo niyang pagsamahin ang ugnayan ng ilan sa pinakamalapit na kapitbahay ng China sa gitna yan ng pagkasira ng relasyon ng Amerika at China. Abay naghahanap ata ng kakampi mga kabayan. Sinabi ni Xi Jinping ang pahayag habang siya ay nasa Malaysia. Ito ay matapos ang Pangulo ng Amerika na si Donald Trump ay nagpataw na mataas na taripa sa mga bansa sa buong mundo habang ang China ay nahaharap sa pinakamataas na taripa sa lahat. Kaya't nagkasundo ang China, Malaysia, Vietnam at Cambodia sa pagpapalalim ng kooperasyon sa iba't ibang larangan matapos ang mga pagpapalitan ng 31 mga kasunduan.
Sinabi ni Xi Jinping sa isang function na sa harap ng mga pagkabigla sa kasalukuyang pangdaigdigang kaayusan at globalisasyon sa ekonomiya, ang China ay maninindigan na kaisa ang iba pang mga bansa sa rehiyon upang sama-sama umanong labanan ang mga undercurrent ng geopolitical at camp-based confrontation, pagtagumpayan ang countercurrents ng unilateralism at proteksyunismo at pangalagaan ang mga promising prospect para sa pag-unlad sa ibinabahagi tahanan sa Asia. 对当前国际秩序和经济全球化遭受冲击，两国将同地区国家团结一致，共同抵御地缘政治和阵营对抗暗流，突破单边主义和 Sinabi naman ni Anwar ng Malaysia na ang China ay nananatiling pinakamahalaga umanong kasosyo sa kalakalan ng Malaysia at patuloy na naging makatwiran, malakas at maaasahan na kaalyado sa panahon ng kaguluhan sa pandaigdigang geopolitics. Tila kumampi na ang Malaysia sa China, mga kabayan, ang bansa na umangkin sa Sabah na pagmamay-ari din umano ng Pilipinas. At sa update naman sa West Philippine Sea, mga kabayan, inakusahan ng PLA Navy ng Southern Theater Command ng China ang panghihimasok umano ng isang frigate ng Pilipinas sa Scarborough Shoal na ayon pa sa China ay seryoso umanong lumalabag sa soberanya at mga batas ng China. Batay sa mga ulat, sinabi ng Chinese PLA na sinubaybayan at pinalayas umano nila ang Philippine Navy vessels. Higit pa rito ay hinimok nito ang panig ng Pilipinas na itigil umano ang paglabag at provokasyon. Ngunit ayon naman sa tagapagsalita ng Philippine Navy na si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na ang ulat ng China ay bahagi umano ng pagsisikap ng China na magpakalat ng mga maling impormasyon. Ani Trinidad, tanging ang Philippine Navy at iba pang Philippine flag law enforcement ship ang may otoridad at legal base na hamunin ang anumang barko na nasa maritime zones, kaya't wala umanong karapatan ang China PLA Navy na i-challenge ang Philippine Navy ship at lalong walang katotohanan ang mga ipinapakalat ng China na pinalayas nito ang Philippine Navy vessels. Ayon naman sa Strat-Based Institute, nag-iingay o gumagawa lamang umano ng kwento ang China na itinaboy nito ang BRP Apolinario Mabini dahil nakikita na naman nito ang Pilipinas na maraming bansa na naman ang nagpapakita ng suporta, lalo na't nagsimula na naman ang balikatan exercise sa bansa kahapon. That's what they're trying to project strength because alam nila this military exercise projects strength on a small country like the Philippines because our strength is our friends, our allies, and our partners.